Buenos dias, buenas tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas. Ito po muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Masyado pong malakas ang ulan kanina, pati ang hangin. Kaya nga kanina hindi ako makapag-online at naputol din ang internet connection kanina. So, katulad nga ng sinabi ko, ako po ay magse-share ng konti tungkol sa Article 154 ng Revised Penal Code na may kinalaman sa pagpapalaganap ng mga false information at harmful speech that can cause public disorder. Sapagkat nung nakaraang Lunes nga po, ang araw ng pagde-deliver ng State of the Nation Address ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ito po ay sinabayan ng publication ng isang peking video, no, na involve ang ating Pangulo na kung saan ipinakikita sa video na to na siya ay sumisinghot ng ipinagpapawal na droga. Kaya ang ating National Bureau of Investigation sa pamumuno ni Jaime Santiago. Natatandaan niyo ba itong si Jimmy Santiago? Ito, schoolmate ko to sa law school ahead sa akin to. Pero nung araw, pag nakakasabay ko to sa maliit na hagdanan doon sa law school, siya nakatayo, ako nakaupo, nagbabasa ng libro yan. Pag dumating na sa likuran ko, medyo natatakot ako kasi ang tapat na mukha nung araw niyo, kahit nakabataan pa niyan. Dahil nung panahon na nag-aral yan ng law, ay sikat na sikat yan dahil sa yung CSPO for Jimmy Santiago, yung sharpshooter na pelikula pa yung kanyang buhay tungkol sa kanyang galing sa paghawak ng baril. Asintado yan. At pagkatapos nga maging lawyer niyan, na-appoint yan bilang piskal, na-promote bilang judge, at ngayon nga ay NBI director. So, pagkatapos mailabas itong peking video sa different social media platforms katulad ng Facebook, Twitter, TikTok, at maging sa different YouTube channels, ay inimbestigahan kagad ng NBI at ng different government agencies kung ito nga ay genuine, authenticated video ba to? Si Bongbong Marcos ba talaga ito nandoon sa video na kumakalat na kung saan sinisinghot niya ang isang pinagbabawal na droga. So after the scrutiny ng ating mga government officials ay lumabas na ito po ay isang peking video na malamang ang intensyon ng mga taong may kagagawan nito ay upang magpalaganap ng false information at yung kanilang mga harmful speech na kanilang mga binitawan sa ibang bansa ay maliwanag na gusto nilang magkaroon ng kaguluhan, magkaroon ng public disorder dito sa ating bansa. Hindi natin malaman kung sa anong dahilan, pag gusto ba nilang mapalitan ng kasalukuyang administrasyon at pumasok yung ibang public elected official upang siyang mamuno sa ating bansa. Sa kabila ng wala pa nga halos sa kalahati yung panunungkulan ng ating Pangulo ay medyo atat ng pumuesto yung ibang public elected official sa ating pamahalaan. Kaya nga't inom muna akong kape. Marami ka ng pinatay. Pati batas, binaboy mo. Ayan. So, sabi nga ni PJ, kapag puno ng salop, dapat ng kalusin. So, yan po nangyari ngayon. Siyempre, lahat naman ng tao ay medyo mapipikon na, kahit anong bait mo. At kahit napakalalim ng pasensya mo, sigurado ako, dadating doon sa punto na mapipikon ka na at kahit medyo nagkaroon kayo ng pinagsamahan ng kaibigan mo, abay, dadating doon sa sitwasyon na laban na kung laban. Binabastos mo na ako Di ba? So, napag-alaman na peke nga itong video na to. Ngayon, balik tayo doon sa Article 154 of the Revised Penal Code. Ito pong batas na to
ay pinaparusahan ang mga taong nagpapalaganap ng false information at nagsasabi ng mga harmful speech, mga pananalita na masama at malisyoso at mapanganib na pwedeng magdulot ng public disorder at chaos sa ating lipunan, sa ating pamahalaan at sa ating bansa. Dito, iniingganyo, no? Malinaw do sa fake video na iniingganyo ng author of the crime na huwag sumunod, no, sa ating mga public officials at sa mga otoridad, sa ating gobyerno. At ito ay maliwanag na paglabag sa ating batas sa ilalim ng Kodigo Penal. Yung pagpapalaganap ng mga false information, like for instance, pinablis mo yang isang faking video at sinasabi mo, sinisiraan mo ang mga namumuno o sinisiraan mo mismo yung gobyerno, ayan po ay pumapatak o sumasa ilalim ng Article 154. At kung ikaw ay mapapatunayan na nagkasala sa ilalim ng artikulo na yan ng Penal Code, ikaw ay pwede pong maparusahan ng pagkakakulong. At itong provision ng Revised Penal Code na to ay ina-apply din, no, sa mga different special laws katulad ng cybercrime, katulad ng ilang provision din sa Revised Penal Code katulad ng libel and slander. So, mabigat po na kaso yan. At hindi po biro yan ginawa ng mga taong nag-upload ng faking video na yan sa different social media platforms. Sapagkat kapag ang gobyerno ay kumilos at nagsampa ng reklamo sa hukuman, ay sigurado ako may kahihinatnan yung mga taong responsable sa pagpapalaganap ng maling impormasyon at pagbibitaw ng mga masasakit, masama, mapanganib at malisyosong akusasyon laban sa mga namumuno sa ating bansa. Hindi ko lang maintindihan kasi, no? Ang mahirap kasi dito sa ating bansa ay katatapos lang ng eleksyon, instead na magsama-sama ang lahat ng tao upang tulungan ang kasalukuyang administrasyon upang maipatupad ng epektibo at epesyente ang mga programang gustong isulong, ang ating mga politiko ay walang ginagawa. Yung mga natalo, walang ginagawa kundi patuloy na sirain ang reputasyon at kredibilidad ng mga nanalong kandidato. Sana, pagkatapos ng eleksyon, tapos na muna. No? At obserbahan mo kung ipapatupad yung mga political promises na binitawan niya nung nakaraang kampanya. Bigyan mo ng pagkakataon, hindi ka uupo lang 1 taon, 2 taon, tapos 6 na taon yung term ng office niya, pero binabanatan mo na at gumagawa ka ng mga kasinungalingan na sinisira ang kanyang kredibilidad, ang kanyang reputasyon, pati na rin ang reputasyon ng gobyerno. Ito po ay hindi magandang kultura na nangingibabaw ngayon sa ating bansa. At imbis na makatulong tayo at tayo ay sinisira natin, hindi lamang yung taong sinisiraan mo na nakaupo sa gobyerno, kundi sinisira mo din ang kinabukasan ng ating mga kabataan, ng lahat ng mamamayan, lalong-lalo na ng buong bansa. Kasi tayo din ang masisira talaga dito. Paano kung naging failure yung administration? Seryosong gustong magpatupad ng magagandang economic programs, kaya lamang hindi makadiretso ang pag-andar at pag-implement ng mga programa sapagkat merong mga taong humahadlang, sinisiraan at gustong ibaksak ang kanyang administrasyon. So, ang unang-unang maapektuhan nito ay yung maliliit na tao, katulad natin, na gustong magkaroon at makaramdam ng ginhawa sa buhay. Pero hindi natin maramdaman. Kasi pag alam nyo, yung mga economic programs na gustong ipatupad ng ating gobyerno, hindi naman agad-agad nararamdaman yan ng mga ordinaryong mamamayan.
It will take time, 2, 3, 4, 5 years, or even 10 years. Sinabi ko sa inyo, ganyan ang economic programs. Katulad, babalikan ko yung renewable energy, lalong-lalo na yung sa solar, sa hydro, at sa wind power, energy, at lalo doon na rin sa biomass, no, na lahat yan nasa ilalim ng renewable energy program ng presidente yan. Alam niyo ba ang epekto niyan kung yan ay magiging tagumpay? Dahil ang ating bansa ay umaasa sa mga coal, sa petroleum, sa langis, sa crudo, sa gasolina na ating inaangkat sa gitnang silangan. Napakamahal niyan bukod sa the fact na nagbibigay yan ng hindi magandang epekto sa ating environment. Ay depende tayo dyan. Pag tumaas ang presyo sa gitnang silangan ng mga crudo, ng gasolina, ng mga langis, tumataas din dito. At ngayon nga, kasalukuyan, nararamdaman natin yan. Pero kapag tayo hindi na masyadong dependent dyan sa traditional na mga langis sa crudo, sa mga coal na yan na ating inaangkat sa ibang bansa, at tayo ay naging tagumpay sa development of the renewable energy sa ating bansa, abay bababa ang kuryente. Katulad din naman ng China na-develop nila yung solar power nila dyan. So kung tayo ma-develop yung solar power dito, na-develop mo yung wind, hydro, biomass, na lahat ay nasa ilalim ng renewable energy program ng ating Pangulo, ay sigurado ko, bababa ang cost of consumption ng ating elektrisidad. Yung mga manufacturing firms, yung mga opisina, lahat ng negosyo, at even yung mga household, yung mga end users, kasi tayo mismo, na mga ordinaryong mamamayan na gumagamit ng kuryente, pwede tayong consumer and producer at the same time of our own electricity na kinokonsume natin sa ating mga bahay. Sapagkat kapag na-develop yung solar power na yan, ay pwede kang, aside from the fact na consumer ka, producer ka, yung excess electricity or power na you generated out of that solar power, kasi magkakaroon ng metro yan, bawat bahay, mache-check mo kung magkano yung nagamit mo, mache-check mo kung ano yung hindi mo nagamit, yung hindi mo nagamit na enerhiya or power, ay pwede mong ibenta, no, sa National Grid Corporation. May metro yan, no, nakatipid ka na sa consumption ng kuryente, nakapagbenta ka pa ng excess power or energy na hindi mo nagamit sa loob ng isang buwan. At hindi lang yan, siyempre sa mga manufacturing firms, kapag mababa ang presyo ng kuryente, bababa yung cost of production. Uulitin ko lang, medyo briefly na-discuss ko sa previous vlog ko. Pag bumaba ang cost of production, bababa ang goods and services. Pag mababa ang goods and services, pagdating sa market niya, sa merkado, mababa ang mga bilihin. Ngayon, binanggit ng presidente no kanyang State of the Nation address na sa Isabela province, no, sa isang proyekto niya sa irrigation, gumamit na ng solar power. So definitely, kapag yung solar power na yan ginamit mo sa agricultural programs mo, dito mo pag-usapan ngayon kung ano magiging epekto sa agricultural products dito sa ating bansa kapag na-develop mo yan solar power, yung wind power, yung hydro, at even yung biomass na yan. Kaya nga lamang, hindi agad-agad ang mararamdaman natin. Kasi medyo matagal lang pag-aaral at yung implementasyon yan. Bakit ko po nasasabi yan? Kasi may karanasan po ako dyan. Dahil sa kasalukuyan po, ako po ay may inaalalayan na 1-2 kliyente na involved sa renewable energy project dito sa ating bansa. Isang Kastila, isang Pranses, na talaga namang gusto mag-invest dito sa Pilipinas at mag-develop ng kanilang renewable energy program, particularly doon sa solar power at sa biomass. Pag yan po nagtagumpay ang ating bansa at ang ating gobyerno sa pagpa-develop ng renewable energy program dito sa ating bansa, definitely there will be a great effect, ang lakas ng impact niyan sa ekonomiya natin. At yan ay nagsisimula na. Sa Cebu po, nagkaroon na po ng pag-uumpisa dyan, yung Acciona na nagde-develop ng solar power energy dyan sa Cebu. Kapag yan naging successful, yung sa Isabela at yung sa iba pang mga probinsya,
dito sa ating bansa. Ako po'y nakakasigurado na maganda ang magiging takbo ng ating ekonomiya dahil yung renewable energy na yan ng mga programa ay isa sa mga pilot project ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako po hindi niya taga-suporta nung panahon ng eleksyon. No? Ako po ay ibang kandidato ang aking sinuportahan. Pero nung siya po ay naupo, ay nakita ko po ang kanyang kaseryosohan at ang kanyang nais na mapaangat ang katayuan, ang kabuhayan ng bawat mamamayan. At kaya ako po ay medyo kumikiling sa kanyang administrasyon ngayon at gusto kong magtagumpay siya. Ako po ay nakikita ko naman na ang ating Pangulo ay seryoso sa kanyang intensyon na matulungan ng ating mga mamamayan na umangat ang estado ng kanilang pamumuhay dahil sa mga programang kanyang inilalabas. Kaya nga lamang hindi natin maiwasan na may mga taong hindi kontento, naiinggit, politically, ay talagang hindi sasangayon sa kanya dahil kalaban sa politika eh. So, pero sa aking obserbasyon ay palagay ko seryoso yung tao na mapaganda ang takbo ng pamumuhay sa ating bansa. Alam nyo, may isa-share ako sa inyo. Taong early 90s kasi nagtrabaho ako sa isang private company na kung saan nakasama ko si Bong Dasa. No, nagkasama kami niyan no, ilang taon. At yan si Bong Dasa, alam nyo ba, yan ang best friend ni Bongbong Marcos ng ating Pangulo. At alam nyo kung buhay yan kasi medyo napaagan ng konti yung kanyang pagpapahinga at yan ay nasa taas na. Kinuha na ni Lord. At nung araw kasi yan, kapag nakakita yan sa Facebook ng naninira kay BBM at maging doon sa mga magulang, nako, didirekta yan. Chat. Babanatan kanya sa social media. Minsan nga naalala ko, kapag may nakikita akong naninira kay President Marcos, pumapasok ka lagi sa utak ko si Bong Dasa sapagkat yan ang #1 defender ni Bongbong Marcos being the best friend of the President of the Republic of the Philippines. Medyo mahusay din nakasama yan at medyo ilang taon ko din nakasama. Sabi ko nga sayang, hindi niya nasilayan, no? Dahil yan, nung nakasama kayo, kwento tungkol about BBM na gusto daw maging presidente. After 2016, nung matalo yan, kinamento niya sa akin, pare, tulungan mo ako, tatakbo presidente yan. Hindi lang ako namiti sa kanya, tawag sa akin sa phone niya. Dahil yun, nagka-problema sa SSS yan, nakatulong sa akin. Okay, so, ayun. So, nagpadala pa sa akin niya ng isang photograph, no, ni BBM as Vice President na hindi naman nanalo nga siya na may ano pa yan, meron pa siya sulat doon sa parang poster. Naiwala ko lang dahil nagpa-renovate ako ng aking opisina doon sa Ortigas Center. So, hanggang dyan na lang po ang aking kwento na i-share ko din sa inyo aking karanasan dyan sa isa sa mga kaibigan ng ating Pangulo na si Bong Dasa na sayang hindi niya na saksihan ang tagumpay ng kanyang matalik na kaibigan. So hanggang dito na lamang po.